Pinapalayas ng isang senador ang sinumang opisyal ng Chinese Embassy na mapapatunayang nasa likod ng sinasabing audio recording tungkol sa bagong kasunduan sa Ayungin Shoal. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Isinusulong na maimbestigahan sa Senado ang sinasabi ng Chinese Embassy na hawak umano nitong audio recording ng pag-uusap ng isang Chinese diplomat at ng isang AFP official tungkol sa isang new model agreement sa Ayungin Shoal. Ayon kay Senator Francis Tolentino, chairman ng Senate Committee on Maritime and Admiralty Zones, aalamin sa pagdinig kung lehitimo nga ba ang audio recording. Wala itong acknowledgement na nagkaroon nga talaga ng pag-uusap na mayroong new model. Because that's extraneous. Aalamin din sa pagdinig kung may paglabag sa ating anti-wiretapping law. It is a serious breach of existing international law for an embassy, a foreign embassy, to violate internal and domestic laws of a host country. Kahit i-tape mo lang yung greetings, ni hao, good morning, wiretapping na yun. Kung mapatunayan daw na lumabag sa anti-wiretapping law ang Chinese Embassy, dapat daw mag-sorry ang gobyerno ng China at ipawave ang diplomatic immunity ng kanilang opisyal para mapanagot sa batas ng Pilipinas. Pwede rin daw paalisin sa bansa ang mga empleyado ng Chinese Embassy at ituring na persona non grata ang Chinese diplomat na umamin sa wiretapping. Pwede rin daw ikonsidera ang pag-recall o pagpapauwi sa ambasador ng Pilipinas na nakatalaga sa China. Iimbitahan ang mga opisyal ng Chinese Embassy sa pagdinig. Hindi sila pwedeng makumpel, but because this involves a violation of Philippine laws, palagay ko dapat umattend sila para patunayan na in good faith sila. Para patunayan na wala silang inililihim. So, nasa kanila na yon. Ipinag-utos na rin ng Department of Justice na imbestigahan ang mga iligal na gawain ng mga foreign diplomat. Giit ni Justice Secretary Boying Remulla, obligasyon ng mga diplomat na respetuhin at sundin ang batas ng bansa. Hindi rin daw dapat ginagamit ang diplomatic immunity para sirain ang kapayapaan ng bansa. Suportado naman ng Philippine Coast Guard ang pagpapatalsik sa mga Chinese diplomats kung mapapatunayang lumabag sila sa anti-wiretapping law. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy, pero una nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na dapat malayang nagagawa ng mga diplomat ang kanilang tungkulin. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.